So meron tayo ditong Dr. Api uli na ipapa-unlock sa atin. Okay, so open natin, tingnan natin kung ano nangyari. Okay, so yan siya, expired siya. So observe natin na lang minuto kung ano yung mangyayari sa screen. Okay, so halos good naman. So gagawin natin dito, i-unlock and then i-renew na no expiration, and then i-update natin yung firmware para mas mabilis. Ayun, nag-white screen. So pagka ganyan nag-white screen, ibig sabihin internal yan. Okay, so ngayon unlock muna gagawin natin, and then sa repair, so yung may-ari na lang magde-decide kung anong gagawin dito. So pag pupunta tayo dun sa mismong settings nya, so ang gagawin natin dito, kukunin mo natin yung memory card. Ayun, so tingnan natin kung may memory card na to. Ayun, so meron siya sa likod, nabuksan na rin. Okay, so tanggalin lang natin yan, and then lalagyan natin ng ating master key. Okay, so ito yung kanyang memory card. So ilagay natin dun sa, kailangan nito guys, meron tayong laptop para sa paglalagay ng files. Pwede naman kayo umorder nito na hindi nyo pinapadala, kayo mismo gagawa, basta sundan nyo lang yung tutorial. Ayan, so sinaksa ko na. Okay, so hintayin natin lumabas yung walang lumabas. Mali yata yung memory card natin, baliktad. Ayun, baliktad pala. Okay, so ayun, lumabas na. So ito yung laman ng kanyang memory card. So gagawin natin dyan, i-delete na natin tong laman. Ayan, so delete na yan. Delete. Okay. Okay, so pag na-delete mo na yan, 5 item na yan, so wala nang laman. Ngayon pupunta tayo dun sa ating master key file. So nakalagay siya dito. Ayan, update 2025. Ayan, so punta tayo sa master key. Ito. Okay, so then copy. So copy natin, buksan natin yung isang folder, yung kanina sa memory card, and then i-paste natin doon. Ayan, ganun lang. So tandaan nyo guys, pag maglalagay kayo, dapat wala siyang mga ibang file, ganyan lang, dalawang file lang. So ngayon, nailagay na natin doon sa memory card. So safety natin yung memory card para pag tinanggal natin dyan sa hub, hindi mag-corrupt. So i-eject natin mismo yan, click natin yung eject. Ayan, para safety, remove siya. Okay, so pwede natin tanggalin yung memory card, and then ibalik natin dito sa ating Dr. Api. Okay, so yung file yan guys, PN lang kayo. Ayan, so ayan na. So nailagay ko na sa memory card. Ngayon, unang gagawin natin dyan, so paglagay natin ng power, dapat nakalong press na yung back, and then itong down arrow sabayan nakalong press hanggang lumabas yung bootloader A. Okay, so lalong press ko muna dahil one hand ako, and then lalagyan ko ng power. Pakita ko lang sa inyo. Okay guys, so nalong press natin, naka white screen, and then lalabas yung bootloader. Ayun, and then click natin yung yes, click lang natin yung okay. Ayan, and then magka-flash na siya hanggang mag 100%. Okay, so hintayin natin mag 100% yan. Okay, so yun na, nakapasok na yung ating file sa system. So tatanggalin natin ng power. Okay, so ang gagawin naman natin ngayon ay long press okay naman. Okay, so lalagyan ko din ng power. Wait lang. Okay, so pag long press okay mo at paglagay mo ng power, ito na lalabas ngayon dyan, bootloader select language. So piliin natin siyempre yung English. Okay, and then punta tayo sa upgrade firmware. Okay, so click natin yung okay, and then click natin yung yes. Yun, so hintayin natin siyang hanggang mag 100%. Ito guys, para sa mga hindi na ipapadala yung Dr. Api sa akin, mag-order lang kayo ng update. Pero sa mga gustong ipadala mismo yung Dr. Api, walang problema naman, PM lang kayo guys. And then sa may mga problema sa Dr. Api,
meron kayong unsupported program. Ayan, nag-white screen. Ibig sabihin, may problema mismo sa internet. Hintay lang natin magtumunog or matapos. So, may problema mismo to sa kanyang system. Or pwedeng LCD or pwedeng IC. Ayan. So, nag-white screen siya. Hindi natin alam kung nag 100% na. Wala kasing clue. Okay. Wala kasi nakalagay na clue. Try lang natin i-repower. Okay. So, bunutin natin to. And then, i-power ulit natin. May problema sa system to. Ayun. Ayun. Natapos na rin. Okay. So, nag-white screen lang. Ayun, oh. May problema lang sa pwedeng dito sa, parang dito yata, sa cable. Nag-white screen. Ulitin natin. Ayan. May problema yata sa kanyang pin. Sa board nga ito. Ayan, oh, naglulus siya. Nag-white screen. Possible dito sa mga pin. Ayan. So, pina-unlock lang kasi ng customer to. Wala naman sinabing ayusin yung white screen. Pero, ayan na siya. Updated na siya. Okay. Pero mabilis na yung boot, guys. Kaysa sa yung original mismo nito, mabagal mag-boot. Ito, mabilis. Pagbukas mo, ayan na siya. Hindi lang natin nagwa-white screen eh. Ayun, so naka-unlock na siya. Oh. Ayan. Okay. Then, punta natin diagnostic. Tingnan natin kung mahabol natin. Nagwa-white screen kasi eh. Okay. So, next time guys, papakita sa inyo yung bagong function nito, yung IEC reset. So, meron ako ditong Honda. Ayan. So, click ko muna yung Honda. And then, pasok tayo dito sa big bike. Testing natin. Nag-white screen. Okay. So, tingnan ko, message ko muna yung may-ari ko ano yung decision ng may-ari ko, ipapagawa niya ba ito bago ko sa buksan, okay? So, yun lang guys, pag-update ng tools natin. Pero umiinit guys, oh. Umiinit mismo yung tools. Ibig sabihin, may grounded yung ating tools. Testing muna tayo ng board. So, tingnan ko ilang degree. So, nakalagay dito 28 lang. Okay. So, testing natin yung ating ginagawang smart garage. So, after ilang seconds, nag-white screen siya. So, ayan, naka-unlock na rin naman siya. So pagbukas ko, tingnan nyo nangyari, oh. Lumihis. So ibig sabihin, may clue tayo kung bakit pala siya nag-white screen. Yun, possible may problema yung LCD nito. Ayan, oh. LCD kasi yung pagkaganyan. Yan siya, oh.
Ito na siya after natin na maayos. So hindi na siya nag-widescreen. Ito yung diagnose. So ayan na po yung Dr. Api mo. Ayan. So ayan na siya. And then pag-okay natin, punta tayo sa diagnostic. Punta tayo sa Honda Big Bike. Ayan. Ayan. So nakaka-view parameter na siya, hindi nag-widescreen. Nakaka-view DTC. Nakakapag-reset na rin yan. Nakakapag-monitor na rin. Okay. And then ito na yung information mo. Okay, back tayo. Punta tayo sa information. Ayan. So, naka 120 version na yan. 1.2.0. Ayan. 1.0.0 yung hardware version. And then, ito na siya. And then, naka-unlock na siya. Register status. Wala na. Bakante na lahat. Okay. So, hindi na siya nagwa-widescreen. Okay. So, hindi na rin siya umiinit sa likod. Kasi, pinalitan natin ng yung parts na yon. And then, may inayos ako dun sa LCD. May grounded. Kaya nasunog yan. Okay. So, for shipping back na to sa'yo.